Good morning po sa bawat isa. We are ready to worship the Lord. God is great. God is worthy of all our praises. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. We worship you. We glorify you, Father, in Jesus' name. Give us the broken and contrite spirit, for God will not despise us, O Lord. I pray, forgive us, O God, for all our sins, and you are grateful for us all. Father, we magnify your name, O Lord. Patuloy mo kang bigyan ng kalakasan at give us the worshiping heart today, O God. Holy Spirit, we welcome you in our midst, Father, in Jesus' name. Patuloy nawa kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Walang ibang sasambihin, ikaw lang, O Diyos. Sa aming pag-aawitan, ikaw ang mag-glorify. Open up the windows of heaven for us to bless your name, Father. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Alam ko po na tayo pong lahat ay mga bumisita sa mga yumao nating kamag-anak o mahal sa buhay. Pero ngayon po yung araw na para po tayo ay sumamba sa buhay na Diyos. Amen? Ayan, kaya batiin naman po natin yung katabi natin ng isa pong magandang umaga. Ngitian po natin at sabihin natin ng God bless you. Amen. Tayo po ngayon magbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Aawit po tayo, magbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa Kanya pong banal na pangalan. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay ng papuring palakpak sa ating Diyos. Let us give praise to Jesus. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Diyos. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hearts, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Let us sing for joy to the Lord our God. Sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Let us sing for joy to the Lord. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him. Draw near to Him, He will hear with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy. Let's lift our voices to the Lord. To God our strength. Oh, sing for joy to God.
Once again, we sing for joy to the Lord our God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength, our strength. We give you praise, Lord Jesus. We give you glory, Lord. Kami ay nagpupuri, Panginoon, sa oras na ito, nagbibigay ng kaluwalhatian sa banal mong pangalan, Panginoon. And as we sing praises to you, Lord, hear us, O God. We sing, Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord. Before you, O God, all life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will song, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. Father, into your courts, Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord. Before you, O God, all life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare. Tayo pong lahat yon. Let us lift our voices to the Lord. The trees will exalt, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy name. Bless your holy name. We bless your holy name, O God. Ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba, Panginoon. Sa oras na ito, wala kaming ibang itataas kung hindi ikaw. We exalt you, Lord. We praise you and we glorify your name. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee.
exalted far above, oh God. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art thou above all the earth. Thou art exalted, O Lord, far above, oh God. I exalt thee, and I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee, oh Lord. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee, Lord. We give you praise, Lord Jesus, and we glorify your name. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee. Jesus, we lift your name. I exalt. Jesus, we give you praise. And I exalt thee. You alone, O Lord. Oh Lord, I exalt thee, Lord. We give you praise. We exalt you, Lord our God. Exalt thee, oh Lord. You deserve all the glory, honor, power, and praise, O Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, as we open our hearts to you, dinggin mo, Panginoon, ng mga puso na umaawit, na nais na maranasan ka sa umagang ito, Panginoon, kasabay ng pagdulog ng aming mga dalangin sa inyo. As we humbly bow down before your holy throne, O Lord, hear us, O God. Answer us, Lord Jesus. In awe of you, we worship and stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you want me. In all of and we worship you.
we're changed, and we're changed, oh God, to glory, and we set our hearts on you, set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted, O Lord, in our praise. Oh Jesus, I believe you are near. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe that you are near. And we give you blessing, honor, glory, and power. Papuri ay para sa iyo, Panginoong Diyos. Kaluwalhatian. Purihin ka, dakilang Diyos. Sabihin po nating lahat. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever. Para sa iyo lamang, Panginoong Diyos. Oh, blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing, honor, and glory and power forever, forever. And all of you we worship. All the glory, honor, power belongs to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Hallelujah, Lord. We give you praise. Makakapunan po ang bawat isa. Hallelujah. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na darating po ni Pastor Archie. Pag-pray po natin siya. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Archie. Patuloy na may your Rhema, Word of God, flow with us, Father. Help us to be not the hearers, but the doers of your word. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Purihin po ang Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng dakilang Ama? Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi nila All Saints Day and All Souls Day. Inaalaala po natin ang mga
kamag-anak natin na yumao, mga kaibigan, mga kapitbahay, mahal sa buhay. But the reality po in the Bible, kung titignan at pag-aaralan po natin, sabi po ng mangangaral 9:5, wala nang gagampanan po ang isang taong namatay po sa ilalim ng araw sapagkat ang kanilang puso, pag-ibig, galit ay nakalimutan na pong lahat. Kaya po habang tayo po ay buhay, this is the best opportunity para yung mga yumao po na mahal natin, makasama natin po sa buhay na walang hanggan. At nung ako po ay naging pastor po rito sa habag at awa ng Panginoong Diyos, alam ko po kasi ang pastor po mananagot sa Diyos pag hindi po nagturo ng tama eh. Naalala niyo po yung pinapahayag po ng Aklat ng Santiago sa 3, doon po sa 1, patuloy po, huwag marami sa inyo ang maging tagapagturo sapagkat alam ninyo na kayong nagtuturo ay higit nahahatulan ng Diyos kaysa dun sa mga nakikinig lang. Kaya gabi-gabi, yun po ang aking idinadalangin at sana po isama niyo po ako sa panalangin na huwag pong magkamali ang church na ito. Noong nagkatipon po kami ng mga pastor, lahat ho ng mga pastora daw, hindi ko sila tinatawag na pastora sister. Kasi ayoko pong maging ipokrito po sa aral ni Kristo. Huwag kayong magagalit, sabi ko, kaibigan ko po kayo, welcome kayo rito dahil in-invite tayo lahat ng Marbal. Pero para tawagin po kayong pastora, huwag kayong magagalit talagang sister. Yung iba ho, lalo na yung mga senior pastor na mga babae, may mga iba pa nga ho rito, mga spiritual sister, spiritual pastors nyo yon. Talagang nagalit sa akin, pero mahal kita kapatid, magalit ka man sa akin, sasabihin ko po yung totoo. Ako po kasi siguro, marami po akong nakukuhang kaaway. Kaaway dahil magsasabi ako sa iyo ng totoo. Nung pong kami po'y nagkatipon, sabi kong ganun sa kanila, porke ba ang isang pastor ay may pakinabang sa mayaman, ilalagay nyo na siya na presidente ng Marbal? Hindi po sila nakaimik, pero alam ko po, may galit sila sa puso ko. Galit na galit sila, kasi nakinabang po sila At ang sabi ko, kung sakali po yun, tinanggap niya yung pagiging pastor po, at ako po ang pastor niya, ako po pala'y susunod sa kanya ngayon. Pero talagang harapan pong sinasabi ko, kahit ayaw nyo po o magagalit kayo sa akin, mas gusto ko po na magalit kayo sa akin kaysa magalit po ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Can we say amen? Pwede ba natin palakpakan po ang Diyos? Praise God. Alam nyo po, ang kapangyarihan po kasi ng dila, malakas po yan Whenever you say the truth, mamahalin ka ng mga taong gusto ng katotohanan. Dati po, nung pandemic, yung church po natin talagang within 2 years, kinat off ang suporta sa pastor. Marami nagalit sa akin noon kasi sabi ko, ibalik natin yung suporta. Hindi kasi kayo pagpapalain po ng Diyos. Marami pong humarang sa akin, pero yung mga humarang po, pati sila ngayon, nakikinabang po. Bakit ko po hinarang po at sinabi po sa kanila, hindi tama po yon. Kasi yung flow ng blessing po, hindi mararanasan ng bawat isa. Ang kapangyarihan ng dila natin malakas. Pag sinabi nyo po, wala akong pera, talagang ire-recognize po ng Diyos. Kaya po dapat ang puso natin, Pastor, 25 centavos lang po may pera ka. Can we say amen? Ako po palagi kong pinoproklama, mayaman ako, pagyayamanin ako ng Diyos. Minsan nga ina-address ko na yung word na pagyayamanin, mayaman na ako sa Diyos, amen? Ang Diyos po nagpapayaman Kaya nga, siyempre, marami ka pong makakaaway. Pero, naniniwala ako, doon po sa Marbal, marami pong totoo doon. At sinasabi ko po yung totoo, kasi ang revelation binibigay ng Diyos dito sa Biblia Sinasabi po ng Diyos yung revelation.
Kaya po, ang kapangyarihan ng dila ng tao naroroon po. Kapag tayo nanumpa, sinabi natin ho sa Panginoong Diyos, Lord, tutuparin ko ito. Ano pong dapat nating gawin? Mga kapatid, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa dila. Kaya po, may isang biblical character. Kilala niyo po si Jephthah. Kung talaga nagbabasa po kayo ng Biblia, kilala niyo po si Jephthah. Sino po nakakakilala? May jacket ka po ngayon pagka po na ipaliwanag niyo kung sino po si Jephthah. Si Jephthah po ay isa sa mga hukom. Mahalaga po kasi binabasa natin yung Bible, ano? At ito pong hukom na ito, mga kapatid, nanumpa siya sa Diyos. Kasi sa prayer natin, meron po yung panunumpa If we proclaim na magaling tayo, gagaling tayo. If we proclaim at sinabi nating mayaman ako, talagang pagyayamanin ka ng Diyos. Hindi ko na po sinasabi na pagyayamanin ako, mayaman kami. Hindi po sa nagyayabang, mayaman kami dahil kaya akong payamanin ng Diyos. At bawat isa po sa atin, katulad ng mga taga-Macedonian, Pastor, benching ko na lang ho yung pera ko May pera ka pa rin, kapatid. Kasi ang heart po natin, hindi ako magbibigay. Pandemic ngayon dapat cut off muna yung atin pong pagbibigay sa church, cut off muna yung pagbibigay sa pastor. Ako'y nagpapasalamat po sa panibagong pamumuno sa church na ito. Binalik po lahat yon kasi nakakaunawa po sila ng prinsipyo ng Bible. Nakakaunawa po sila. Doon sa mga humarang dati niyan, ngayon nakikinabang kayo, Diyos na rin bahala sa inyo. Pero tignan ninyong mabuti, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia. Minsan may panunumpa, meron pong panunumpa na may kalaki po na sumpa. Yan po ang ating pag-aaralan at ipipreach po. Meron palang panunumpa na may sumpa. Whenever we make our commitment to the Lord, huwag kayo magagalit po sa akin. Alam ko marami na akong nagagalit sa akin dito sa Marbal nga Alam niyo po, si Esteban binato. Sila Pablo ho pinatay. Kasi mahal ko kayo Mahal ko yung mga taga-Marbal. Sasabihin ko po yung totoo. Natakot tuloy ako. Sabi nung isa, ikaw lang nagsasabi talaga ng totoo. Inonominate kitang presidente ng Marbal this coming December. Sabi ko, hindi ho ganun yon. Ang inilalagay ng Diyos diyan kung sino hong gusto niya. Kung talagang gusto ng Diyos maglagay ng talaga nagsasabi ng totoo, wala mapipigilan po. Ilalagay po ng Diyos diyan. Kaya yung sinasabi ko po kanina, si Jephthah, isa pong hukom, ang background pakibasa nyo po sa aklat ng Hukom 11. In the book of Judges, chapter 11, pero bago tayo tumungo dyan, mahaba po kasing istorya yan. Pakibalik muna sa title. Ito pong si Jephthah po na ito, isa po siya na anak po sa labas, anak po ng prostitute. At saka ng isa pong kilala at mayaman na pinuno po dito po sa Gilead. Ano po naging istorya niya bago tayo tumungo dun mismo sa teksto? Ito pong si Jephthah po, mga kapatid, pinanganak po siya na bastardo, kinaiinisan po siya doon sa kanyang pinaglilingkuran. At inalis po siya sa Israel. Nanirahan po siya sa isang liblib na lugar na tinatawag po na Tob. Subalit dumating po ang panahon na ang Israel po'y kinubkob ng mga Amonita, mga Ammonites. Mortal pong kalaban ng Israel po yan. At wala silang maasahan kung hindi po itong si Jephthah. Kasi siya po ay magaling na pinuno at mahusay naman dirigma. Pero sabi po ni Jephthah, ngayon kailangan ninyo ang tulong ko. Dati itinapon ninyo ako, hindi nyo ako kinilala dahil ako'y anak ng prostitute. Pero ngayon, kinukuha ninyo ang serbisyo ko. Isa lang ang hihingiin ko, sige, mamumuno ako sa Israel, pero gawin ninyo akong tagapamuno. Ito po yung pagkakataon na ang Israel po ay pinamumunuan po ng mga hukom, judges. Kasama ho dyan si Samson, si Deborah, at marami po ang mga tinatawag nating hukom bago sila nagkaroon ng hari, si Haring Saul. At ito makikita natin sa panunumpa na may sumpa, humingi ho siya ng kapangyarihan kay Yahweh. Panginoong Diyos, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan para matalo ko ang mga Amonita. Pero nangako siya Ang sabi po ni Jephthah, ang unang-unang papasok sa pintuan
ng tahanan ko o lalabas sa pintuan ng tahanan ko, ang sabi niya, aalay ko kay Yahweh para sunugin. Tayo po lahat ay manalangin. Maraming salamat. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na ang aming dilay magpahayag ng katotohanan po. Alam ko po, maraming magagalit, maraming masasaktan, pero pag nilawakan namin ang aming pangunawa, mamahalin nilang katotohanan, mamahalin nila ang nagpapahayag po ng totoo dito po sa harapan ng pulpito na ito. Nagpapasalamat po kami, Ama, dahil ang mga kasalanan namin naglipa na napakadami, pero sapat-sapat po araw-araw ang iyo pong biyaya. Great is your faithfulness, O God, na kami po ay pinatatawad ninyo. Patuloy po ninyo na nililinis ang aming mga puso, at patuloy, Panginoong Diyos, ikaw po ay nagbibigay sa amin ng kagalakan sa paglilingkod, pananalangin, at sa amin pong pag-aayuno araw-araw. Muli, Ama, maraming salamat po dahil meron kang ituturo ngayon sa buhay po ni Jephthah at ang panunumpa na may sumpa po, kaya dapat maingat kami sa bawat bibitawan po ng aming mga salita. At dahil dito, Panginoong Diyos, ikaw po magbigay sa amin ng kalakasan, maging ang mga tagapakinig po ngayon, unang linggo po, Lord, mabless po sila sa breaking of the bread. At sa pagbe-break po ng bread na ito, Panginoong Ama, patuloy na gumaling po kami sa mga iinumin namin mula sa saro. Magkaroon po kami ng kagalakan sa muli pong paglilingkod namin sa inyo. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagkilala ay binabalik namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. So more or less nakita na natin yung nangyari po kay Jephthah, no ho? Na tinanggap niya po yung hamon. Pangungunahan ko ang Israel, pero gawin ninyo akong pinuno. At bago ko lumaban sa mga Amonita, hihingi ako ng pabor sa Lord. Pero Lord, susumpa ako. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong susumpa maging sa langit, huwag kayong susumpa maging sa lupa. Pero hindi po masama ang sumumpa. Ang bawat pangulo po ng Pilipinas sumusumpa po sa Biblia. Amen? Kasi ang panunumpa po, mahalaga. Huwag po sana sa araw na ito, ayoko nang sumumpa, ayoko na mag-commit kay Lord. Kailangan nga ng Lord ng commitment eh. Amen po ba yon? Ako po, kung maaari lamang po na bumaba na ako bilang pastor, ayoko nang maraming nagagalit sa akin pagka po lumalakad ako sa Marbal, ang mga babae po na mga pastora, kung irapan po ako, tinitignan ako ng masama eh. Yung po lahat po ng mga nakikinabang sa mga mayayaman, sabi kong ganon, binenta na ba ninyo ang inyong karapatan dahil hindi ka na tumitingin sa itinalaga ng Diyos, basta may pakinabang, lalagay nyo na kagad na pinuno. Hindi na sila makatingin po ng maayos sa akin po, hindi may irap na po eh. Lalo naman po dito, alam ko marami magagalit. But, buksan ninyo yung kalooban ninyo. Buksan ninyo yung puso ninyo. Ako po'y nagsasabi ng totoo, mahal ko po kayo. At ako'y mananagot. Kung maaari nga lang, pababain na ako ng Diyos dito eh. Dahil pag nagkamali ako ng tinuturo ko rito, mas higit po akong hahatulan ng Diyos kaysa sa bawat isa. Mga kapatid, ganito ang istorya po. Tignan natin kung ano po nangyari. Sa unang bahagi po, medyo mahaba-haba ng konti, no ho? Next slide please. Sabi po ng Hukom 11:29 hanggang 33, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukod kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases at pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah. At dito sa Gilead at saka siya nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita, the Ammonites. So sa verse 30, sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito. Listen up, ano ho? Ano yung isinumpa niya? Kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Medyo kasi may kayabangan yung panunumpa eh. Ano po yung sinasaad palagi po ng aklat ng Santiago sa atin? Huwag nyo ikang sasabihin, pupunta ako doon o pupunta ako rito. Kung hindi, ang dapat sabihin ng puso natin, kung loloobin ng Panginoong Diyos, ako'y makakapunta sa inyo, mare, ako'y makakapunta sa inyo, kumpare. Pero kung hindi loloobin ng Diyos, baka maharangan ako sa pagpunta sa inyo. Pero hindi po lisensya yun, ano, na hindi naman kayo talaga pupunta at ang sasabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoong Diyos, pupunta ako sa bahay nyo, brother boy. Pero
Ang puso ko pala talagang hindi naman pupunta. Minsan ginagamit ng mga ibang kapatid po yun eh. Pero ang sabi po dito, sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako sa laban ng mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Nangangalaga din sila kasi ng mga tupa. Ito pong si Jephthah po, may mga baka. Akala niya yung mga alaga niya, yun ang lalabas. Minsan pag sinubo kayo ni Yahweh Kaya nung ako po nanungkulan, glory to God, nung pong nagkasakit ang pastor po dito, 2006, yung kinikilala ko po na pastor. Sabi ko po, nanumpa din ako kay Lord Lord, hindi ko po pabababain yung pastor na sinasuggest po nung iba at nang sinasuggest na mga marbal para ako na po maging senior pastor. Habang ako po ay itinatalaga ninyo at buhay ang pastor, nangako ko sa Diyos nun hindi babawasan ang natatanggap ng senior pastor at kung ano lang yung matitira, yun lang ho ang ibibigay sa assistant. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2013, 14, 15, 16, 17, 2018, 2019 namatay si Pastor Noli. May sinumpaan ako sa Panginoong Diyos Susuportahan kita. Sayang din yun na naabutan si Pastor Noli, Susuportahan kita, Pastor Noli, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y malakas, habang ako'y tinatalaga ng Diyos dito, hindi ka bababa. Ako magiging tagapagsalita mo sa Marbal, ako ang magpipreach dito, pero ang dapat matatanggap ng senior pastor, ikaw ang tatanggap. Kasi panata ako sa Diyos yun Birinig ko ba? Nabasa ko po kasi ito Ano pong sabi rito? So sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo. Mabigat ho itong binitawan. Hindi ako magbibitaw ho ng ganyan. Pero may mga pangako tayo sa Diyos 5 years ago. Lord, we will open up this prayer circle po. At itong puso ko, Panginoong Diyos, hindi kami tataliwas. Huwag natin babakliin yon, kapatid. Bakit ho? Pangako natin sa Diyos yon 5 years ago nung nag-pandemic. Alam ko may magagalit na naman sa akin, pero mahal kita, kapatid. At kung talagang hindi mo naman din talagang kaya, na okay lang din naman po yon. Pero nagbibigay tayo ngayon ng aral. Pastor, ang awkward na ho, nagpapahinga na ho kayo sa Tagaytay, kailangan pa ho ba mag-open? Yes, nangako tayo sa Diyos Pastor, nasa eroplano na ho kayo, paalis na, nagbe-breaking of the bread, pinagtatawanan kayo, nangako tayo sa Diyos At gaya ng sinasabi po rito, sinalakay nga si Jephthah ng mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer at palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramin. Marami silang napatay na Amonita. Tagumpay, sabi ni Jephthah ng ganon. Salamat Yahweh, pinagtagumpay mo ako. Ano pong nangyari? Next slide. Nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, hallelujah, sinalubong siya ng baka, sinalubong siya ng aso, sinalubong po siya ng tupa. Pagbalik ni Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamborin. Siya ang kaisa-isa niyang anak. Nung si Abraham po, sinubok ng Diyos, hindi naman ho nanumpa si Abraham nun Ang sabi ni Abraham po, Panginoon, kayang-kaya ko pong ibigay sa inyo ang aking bugtong na anak. Bakit kaya niyang ibigay? Kasi ang Diyos po ang humiling sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin bilang alay ang iyong bugtong na anak. And readily, hindi po siya nagdalawang isip. Bakit? Bilang Diyos, alam niya, kahit ialay niya ang kanyang bugtong na anak, kayang buhayin ng Diyos po anytime That is the faith that we should have.
Walang-wala na po ako, pastor eh. Kaya nga ho kami, mahirap naghihikahos. Ayoko pong ituro sa inyong kasinungalingan na porke halimbawa sabihin ho natin, benching ko na lang, huwag ka na magbigay kapatid kasi naghihikahos ka. Alam niyo po yung mga Macedonians po, ay gusto ko rin po ang church na ito pagpalain po. Kung ano po yung matira sa benching ko, ialay niyo kay Lord. Kung ano po yung pwede niyo ipagkaloob, hindi naman kayo sa pastor nagkakaloob po eh. Alam niyo mga kapatid, hindi po interesado yung pastor sa pera. Minsan nga, nakakalimutan pa nga ho yan dito eh. Kung interesado ko dyan, kinuha ko na ho yan. Dinala ko ho yan sa bahay namin. Minsan nga naiiwan pa eh. Pero ang akin po na ipinaparating sa inyo, paano naman din tayo pagpapalain ng Diyos kapag itong kapangyarihan ng dila na ito, hindi natin gamitin. Mayaman ako, may pera ako, kaya kong pagpalain ang piece of harvest. Kaya ang sabi po dito, nang makita siya ni Jephthah, siyempre hindi pala yung hayop yung lalabas eh. Pinunit niya ang kanyang mga damit at buong paghihinagpis na sinabi niya, anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa. Anong sabi nung anak niyang babae, nag-iisa? Sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo yon. Sabihin nga ho natin, tuparin ninyo iyon. Wala na ho bang ilalakas yan? Tuparin ninyo iyon. Panatangan natin eh. Yung anak mismo niya, naunawaan. Sabi, naghihinagpis ako anak, ba't naman lumabas ka dyan? Nangako ko kay Yahweh, unang lalabas dyan eh. Susunugin ko bilang alay. Ibang klase ito hindi po ito yung Diyos ang humingi. Ang nagbigay po dito ay walang iba po, kung hindi, purihin po ang Panginoong Diyos, itong si Jephthah. Kaya ang sabi po dito, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo yon sapagkat ipaghihiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. Can we all say amen? Nakakatakot pala, pastor. Bakit ganon? Mga kapatid, ngayon po pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng dila sa panalangin. Sa digmaan, of course, ang namumuno sa church, kailangan nasa harapan palagi ho ng digmaan yan. Sa pakikitigma sa panalangin, hindi pwedeng mawala ho. Yung pong itinalaga ho na leader ng Diyos. Sa lahat ho ng gawain, pero kung minsan ho ako'y nagsasabi ng totoo. Sabi po ng isang kapatid po sa Puray, Pastor, makukuha namin yung lisensya namin sa kasal November 4. Tapos ikasal nyo kami November 9. Hindi po pwedeng ganon. Paglaanan nyo muna siguro, kasaluyan, 1 taon bago nyo po ibigay sa akin. O syempre sasamahin loob, nakapag-prepare na sila. Pero ako hindi pa nakakapag-prepare. I-cancel nyo yung kasal ninyo. Kung gusto nyo pa rin ako, itatakda natin yung takdang panahon po. Pero kung galit na kayo sa akin, dahil kinancel ko, prepared na kayo, November 4 nyo lang sinabi sa akin, humanap po kayo ng ibang magkakasal. Magalit na kayo kung magalit, pero yun po ang nararapat. O di pati sa Puray, may kaaway na rin ako, may magagalit. Pero napakasaya ho ng pakiramdam, dahil pagka tinignan ko kayo sa mata, mahal kasi kita, kaya sinabi ko yun eh. Mahal kita, kaya ako pinaliwanag sa iyon. Mahal kita, kaya ako sinabing, hindi ka dapat pastora. Kasi nakalagay sa Bible yon. Mamahalin mo talaga nangangaral dito pag sinabi niya, kailangan sinusuportahan natin ang mga lingkod ng Diyos at suportahan mo yung pastor mo. Huwag kang kakalaban sa pastor mo dahil yun po ay nanggagaling sa Word of God. Kaya nung nagsabi po itong si Jephthah, mangangako ako sa iyo ngayon, Yahweh, ang unang lalabas sa pintuan ng tahanan ko, susunugin ko bilang alay. Sakit. May ituturo ho kasi sa atin ang Biblia eh.
Minsan, number one, may mga panunumpa, mga kapatid ho, na dapat nating tuparin. Can we say amen? Lato tayo, meron tayong mga panalangin sa Diyos eh. At wag ho kayong manginawa na sabihin po, Panginoon, ako po'y humihiling sa inyo. Pero Panginoong Diyos, ako po'y may panata. Hindi masama ang panata. Huwag niyo pong titignan na ayoko ng manata o mamanata sa Diyos ngayon, baka hindi ko matupad. May blessing po yung tumutupad sa panata. Bilang patotoo, mga kapatid, sabi ko sa Panginoong Diyos, Panginoon, kasi magbubukas kami ng prayer meeting ho talaga. Niload ko kay Lord yon. Ang prayer meeting po na ito, pandemic-wise, magraran po ito hanggat kunin nyo yung buhay namin. May benepisyo ka bang nakuha? Ang laki ho, mga kapatid. Bakit ito napakalaki ng benepisyo nyo? Every time na lumuluhod po ako, may nagpe-pray po doon. Babiyahe po yung sister wife po ninyo. May proteksyon ng Diyos. Pupunta po kayo sa ibang bansa ho, yung eroplano, hinahawakan ng Diyos yung piloto. Pwede bang bumagsak ng eroplano po ninyong pinuntahan? Napakadami yung pinuntahan. Pwede ho. Pwedeng i-allow ng Diyos yun. Pwede hong magkasakit na po ako sa sobrang dami ng mga pressures po sa buhay. Pero may panata roon eh. Ano po yung panata? Hanggat kaya ng katawan, walang sakit, may signal. Hindi kami bibitaw sa panata na ito. Can we say amen? Hindi kami bibitaw. Namanata tayo sa Diyos eh. Hindi ko po sinasabi pag hindi na kayo nakaka-attend, wala na hong panata. Naiintindihan ng Diyos ang buhay po natin kung may mga sakit tayo, busy po tayo. Pero bilang pastor, ako po, nangako sa Diyos doon ayoko pong bitawan yon kapatid. Kasi nandun po yung kalakasan ko sa panata na yun eh. Pero ito namanata. Ano pong sabi rito? Pag nanumpa tayo, namanata tayo, kaya dapat natin po itong tuparin. Dapat kayang tuparin. Sabi po ng Biblia, ngunit sinasabi ko dito po sa aklat ng Mateo 5:34 patuloy, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa pagka kayo'y nangangako. Promise, pupunta ako sa bahay ninyo. Kung loloobin ng Panginoong Diyos, yun po sabihin ninyo. Huwag ninyong sasabing, saksi ko ang langit. Itaga mo sa batumare. Pupunta ako sa bahay ninyo. Saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag kayong magsasabing, saksi ko ang Jerusalem. Saksi kong bansang Pilipinas, gagawin ko talaga ito. Hindi naman ninyo tutuparin. O kaya'y sapagkat ito'y lungsod ng, sabi po dito, mga dakilang hari. Huwag mong ipanunumpa ang iyong ulo. Minsan may mga mangangaral ng ganyan. Pag napatunayan yung mali ako, papupugot ako ng ulo. Huwag ganon. Mga mapugutan kayo talaga ng ulo. Ang sabi po ng Biblia, ni wag nyong, sapagkat ito'y isang, ang sabi po dito, ni isang buhok po sa inyong ulo ay hindi nyo kayang paputiin o kaya ay paitimin. Sabihin na lamang ninyo, pupunta ho ba kayo? Oo. Pupunta ka ba? Hindi. Sapagkat anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na po sa masama. Let your yes be yes and your no be no. Hindi naman sana ho nagkasalat na tulak dito si Jephthah eh. Pag sinabi niya lang, Panginoon, kung sino pong unang lalabas po dyan, iaalay ko po sa templo. Di mas maganda ho, nakapagsilbi pa, pero iba yung binitawan niya eh. Ang unang lalabas sa pintuan ng aking tahanan, iaalay ko para sunugin. Sabi ni Yahweh ng ganon. Anyway, magkikita naman kayo ng iyong pong anak. Sige, pagbibigyan kita, palalabasin ko yung anak mo, titignan ko kung kaya mo. Siyempre, kayo din naman nag-iisang anak ninyong babae. Nakita niyo po si Kuya Kim, nakita niyo? Kung kayo man nasa kalagayan ni Kuya Kim, namatay po yung inyong anak. Talagang nag-resign siya sa work niya, talagang yung pagtulo ng luha niya. Sabi niya nga po nung in-interview siya, mas mabuti na lang magka-cancer ako kaya kong tiisin yung sakit Pero hindi ko maipaliwanag ang sakit na mawala ng isang anak na babae. Can we say amen?
Palagay nyo po, hindi naramdaman ni Jephthah ito? Siya mismo magsusunog po sa templo sa anak niya kasi nangako siya. Pero ang sabi nga ng Biblia, dapat yung pinapangako natin, yung pinanunumpa natin, kayang-kaya po nating tuparin. Very simple po, let your yes be yes. Opo, Panginoong Diyos, susunod ako. Sabihin nyo na lang din po sa Panginoon, Lord, hindi ko na po kaya, atras po kayo. Siyempre, yung sumusunod sa Diyos, may pagpapala. Yung hindi susunod sa Diyos, walang pagpapala. Yung susunod sa Diyos, may buhay na walang hanggan. Yung hindi susunod sa Diyos, alam nyo na po ang katapat po, hindi ho buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Let your yes be yes and your no be no. Other than that, it comes from the evil one. Kaya mga kapatid, tignan mo natin. Sabi po nung ng mga marbal, kailangan may panata tayo, Jericho prayer. Hindi ho madali ho yun Galing ka po ng paaralan, didiretso ka dyan, magje-Jericho ka. Tinatawanan ka ng mga tao who would stand in the gap? Marikina City yung pinapanalangin May kapangyarihan po yun? Opo. Kaya po ako nakikinig po yung ating Pangulo ngayon. Talagang nagpapasalamat po ako. Inordinahan talaga ho ng Diyos na magkaroon tayo ng ganyang Pangulo ng Marbal. Hindi tinitignan yung yaman mo, hindi tinitignan yung benepisyo mo. Yung sa kanya ho, kung talagang tinalaga ka ng Diyos, ikaw ang ilalagay po bilang Pangulo ng Marbal. Siguro nakakaunawa po si Pastor Jerry, sabi niya, pwede ka bang magsalita dito sa harapan ng mga maraming kapastoran? Wala pong problema kung loloobin niyo po at gusto niyo po akong pagsalitain, magsasalita po ako. Ano pong topic? Ikaw nang bahala. You have the privilege na pagsalitain ka po sa ganon, mga kapatid, lahat ng kapastoran. Pero sabi ko sa kanila, magsasabi po ako ng totoo, magalit kayo sa akin kung magalit pero lawakan ninyo, pangunawa ninyo. Kung ito'y nangyayari, magpasalamat kayo, may nagsasabi. Kung kasinungalingan po, edi magalit na lang kayo sa akin kung magagalit po kayo. Pero ako naniniwala, mga totoong tao pa rin karamihan po. Kasi pagbaba mong pagbaba, salamat pastor, sa Diyos, sa pagsasabi mo ng totoo. Kasi yun lang naman ang elemento para ikaw italaga ng Diyos You have to speak the truth. Kaya pag sinabi po, pastor, pupunta ho ba kayo rito? Kung loloobin ng Diyos pero mukhang kaya ng schedule, sige pupunta ako. Pero nandun pa rin yung loloobin ng Diyos. Kaya yung kapatid, mahal na mahal kita, kapatid, pasensya ka na, hindi matuloy yung kasal ng November 6, November 9 po, nakuha mo lang yung papeles, November 4. Ang kasal po kasi pinaghahandaan po ng 1 taon. Yan, nakikinig po siya. Mahal kita, anytime sana, by next year, kung gusto nyo, pwede ko kayong ikasal. Pero, hindi na ho appropriate yung ganon. Taranta na ho yung misis ko, taranta ako, taranta. Sino po ba yung coordinator? Ayan po, si Crisel. Aakyat po kami doon, ang gagastusin po, pamasahe po ng church. Hindi naman madali kay Crisel yun Tsaka sana po nakikiusap ako sa inyo, nakikinig kayo. Bigyan nyo rin ng love gift si Crisel, hindi ho madali yung pagpe-prepare. Can we say amen? Hindi ho madali yun Ako po tanggap ko na 2 manok, lagyan nyo na lang ng 2 itlog. Amen? Oho. Yun naman talaga kaya pero alang-alang na lang dun sa mga program coordinator, hindi ho naman madali. Huwag kayo magagalit Isnabin ko na yung pastor niya, na-invite na namin. Hindi ako tutuloy kasi kulang ho ng preparation. 1 taon yan, hindi ho 1 linggo bago nyo sasabihin. Mahal kita kapatid, at kung nanunumpa ako sa iyo, tutuparin ko talaga yan. Let your yes be yes and no be no, but this time it's no. Mahal kasi kita. Pangalawa, panunumpa ho na kaya nating panindigan. Pastor, nung na-born again ako, ang init-init ko. Pero dumating ho yung mga pagsubok, dumating ho yung mga kayamanan, dumating ho yung mga lahat ng mga paghihirap. Yung pong naitanim sa akin ho, hindi tumubo. Ninakaw ng ibon, sinakal ho ng mga tinik, at yung pong mahalaga pong binhi, napunta ho sa mga babato, hindi po tumubo. Nakalagay ho kasi sa Bible yan Yung 4 na uri ng lupa,
Kaya ho sabi ng pahayag 3:15 hanggang 16, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Ito ho, pag gusto nyo pong maging mainit sa Diyos, hallelujah, tuloy nyo. Pero kung ayaw nyo naman ng Diyos, magpakalamig na lang din po kayo. Huwag po yung, this Sunday mainit ako, bukas malamig ako. Ano pong sabi ng Biblia? Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, sabihin nyo nga ho, maligamgam, isusuka ka ng Diyos. Gusto ba natin ho yun? Ang advice ko po, magpakainit na tayo sa Diyos. Amen? Mas mainit po sa impyerno. Kung nandito ho tayo, kahit tagaktak yung pawis natin, wala yan. Ang hirap pong mamasahe ang layo ng lugar, wala yan. Ang hirap gumising sa umaga, wala yan, kapatid. Aakyat pa tayo sa bundok, wala yan. Bakit ho? Ito ho. Kung mainit tayo sa Diyos. Kung malamig tayo, malamig na kayo sa Diyos. Wala hong in-between. Pag nasa in-between ho, isusuka kayo ng Diyos. Minsan mainit, minsan malamig. Ang payo ko po, payo ng Bible, magpakainit na tayo sa Diyos. Can we say amen? Hallelujah. Kaya po sa lahat ng gagawin natin, mainit. Nanunumpa po tayo ng paninindigan. Lord, ako po yung magpapakainit na. Subukan nyo pong maging pastor. Yung pastor po na magsasabi ng totoo, pero pwede ko pong baliktarin lahat, yung pong lahat kaibigan ko. Wala pong tungkol sa kasalanan dito, puro pagpapatawa gagawin ko po. Lahat ho talaga, pagka nakita ko kayo, you're very beautiful. Pastora na dumarating po rito, nagtuturo sa pulpito, I am blessed, pastora. From the very start po, hindi po dapat nagpipreach po ang babae ho. Pwede mag-Bible studies pero hindi senior pastor. O di siyempre marami hong magagalit ho sa inyo. Marami hong magagalit sa inyo. Yung kasal ho, alimbawa lang ho, magdaramdam kayo sa akin yan, malamang Pastor, kayang-kaya nyo namang madaliin yan. Ngayong nakapag-invite na kami, let your yes be yes and your no be no. And this time it's no. Bakit? Mahal kita Gusto ko prepared tayo lahat. Mahal ko si Crisel din Makamamaya ho, atakihin sa puso. Bilo nyo, 9 na yun, anong aayusin namin doon? Pag-akyat namin doon, di ba ho? Tsaka bilang pagmamahal sa'yo, yung pastor ho talaga na magkakasal po, nagdamit, namasahe, bigyan nyo rin naman ho ng parangal na maayos. Can we say amen? Kasi kasal po yan Hindi ko po sinasabing mali ho yung manok. Ako po kung ano ho yung naibigay, tinatanggap ko po. Pero parangalan natin ho ang Diyos sa pamagitan ho ng mga kasal ng ganyan. Alam nyo po, minsan magagalit po talaga sa iyo kasi sasabihin nyo po yung totoo Kapatid, dito ka nag-church, kaya dito ka dapat magpakasal. I-invitein ka. Pastor, ikaw na magkakasal. Sasabihin sa iyo, ina-atras ko na po, pastor, kasi inililipat ko na sa ibang pastor. O di God bless sa iyo. Pero deep inside, tignan nyo po, tama ho ba yun sa puso ninyo na ganon? Yung pastor ninyo rito, nangangalaga, nagpapakahirap sa inyo. Winidraw ninyo para makasal kayo sa iba. Yung church po ba na yun nangalaga sa inyo? Hindi. Bakit po doon kinasal? Kasi magaling ho magsalita yung pastor, magaling ho yung preaching niya, at saka po mga class. Hindi ganun ho yun O di magagalit na sa'yo po pag sinabi nyo. Alam po ng mga pastor yan, may etiketa po ang pastor. Kung may aquarium ka ng mga inyo pong mga pinangangalagaan, ako ang mangangalaga dyan bilang pastor. Hindi ho palipat-lipat. Kaya nga ho, sinasabi ng Biblia, dapat naninindigan tayo. Pag mainit tayo sa Diyos, Lord, nangako ko sa iyo Minsan nga ho, nakatayo ka sa eroplano, may signal pa nilalagay mga luggage. Mag-i-eksakto na ho na alas 5 nandun na lahat ng mga kapatiran, on mo ng ganun. Tapos yung mga katabi mo, tawa na, natatawa. Nagkaganon-ganon. Di ba nakakahiya ho talaga? Pero bakit mo kailangang gawin? Kasi ho, kailangan manindigan ka sa pinangako mo sa Diyos Hindi ko po sinasabing dumalo kayo ng kada umaga, Panata ko kasi yon. Hindi ko bibitawan po yon. Panata ko po yon.
bitawan ninyo, edi nasa sa inyo po yun, okay lang po yun. Pero hindi naman kayo namanata sa akin eh. Hindi po ako galit sa inyo pag hindi kayo sumasama, no? Namanata tayo sa Diyos. Ikatlo ho, tignan ho natin, may panunumpa ho kasi dapat sa totoo. Totoo, kaya nga ho nanunumpa tayo eh. Ang Pangulo ho ng Republika ng Pilipinas, mabigat po yung panunumpa niya. Nasa Bible ho yan, nakahawak sa Biblia eh. Kaya sabi po dito sa Levitico 19:12 po, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito'y wala sa katotohanan. Nakita niyo po sa Senado kung minsan ho, panunumpain po kayo, nothing but the truth, the whole truth, but nothing but the truth. Ang sabi pong ganon. Nanunumpa kayo sa Biblia eh. Bakit ho? Paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos ang pagsasabi po ng kasinungalingan sa Kanya. Kaya pagka nanumpa po tayo, Lord, hindi ko po talaga magampanan. Alam ko po tayo, karamihan dito, wala naman hong tinatanggap na bayad ho eh. Pero once, okay magagalit, alam ko marami hong magagalit po sa mga sasabihin ko eh. Pero once po tinanggap po natin yung katungkulan, naging treasurer po tayo, naging auditor po tayo, we are accountable to this. Pastor, hindi kami makaka-attend eh, pero magtatalaga tayo na may hahawak po dito. Kasi pwede hong mawala ho ito eh, pag pinabayaan natin. That is our accountability. Hindi ko po sinasabing hindi kayo magpahinga, no ho? Pero may itatalaga, sino hong hahawak nito? Kasi responsibilidad po yan eh. Nilagay po tayo, halimbawa na chairman of the board po ng church. Kailangan po mga kapatid, inline pa kaya yung sinasabi ni pastor? Kung inline, sige, suportahan natin. Kung hindi, pastor, sandali lang, mali na po yata ito po na mga pinagkakagastusan natin. That is the role po ng responsibilidad natin po bilang chairman po ng church. O kaya tayo ho ay tinalaga ng Diyos bilang tutugtog. Huwag tayo hong tutugtog, kapatid, na tayo po hindi po dalisay yung puso natin. Kaya po kanina napansin nyo yung pag-flow po ng Holy Spirit, mararamdaman nyo po. Ako naniniwala, ang lahat ng tumugtog, ang lahat ng umawit dito, nanalangin muna eh. Pero pag wala yung panalangin at namumuhay tayo ho sa makamundong pamumuhay, wala eh, parang umawit ka lang eh, bali wala eh, umawit ka lang ho. Bakit ho? Kasi nanunumpa tayo sa katotohanan. Wag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Pag-pray nyo po ako, kasi ang idinadalangin ko po, dahil sa pag-ibig po sa bawat isa at sa Diyos, sabihin ko po kung ano po ang totoo dito sa pulpito. Pag binuksan ng Diyos yung puso ninyo, mawawala po yung galit ninyo ngayon sa akin eh. Pasensya na po dun sa mga babaeng pastora ho, alam ko po, masama po yung loob ninyo. Pero mahal na mahal ko po kayo bilang kapatid na babae kay Kristo. Kaya nga tawag ko sa inyo, sister. Sabi po ng isang pastora sa akin, excuse me? Sister ho, kamusta po kayo? Excuse me? I'm the senior pastor of this church. Sige ho, maraming salamat ho, sister. Lalo nag-init yung ulo sa akin. Kasi hindi niya talaga matanggap eh. Hindi matatanggap ng puso niya yun eh. Pero alam niyo po, wala po kayong masamang tinapay. Pag sinabi niyo po yun, namanata tayo kay Diyos, pastor, galit na ako sa iyo. Ako pinariringgan mo. Hindi kita pinariringgan, kapatid. Wala akong pinariringgan dito. Nagsasabi po ako ng pag-ibig sa bawat isa. Na pastor, hindi nyo kami pinagpapahinga. Wala namang bayad ho. Pero sinasabi nyo, dapat may responsibilidad. Ganun din po. Alam nyo, bilang pastor po, ako po may nakalaan na 2 o 3 extrang preaching po. Malay ko po, pag si Pastor Megso biglang nawala po sa huling linggo, hindi natin alam mo, pwedeng maplatan, nakahanda. Sinabi ko po sa mga kabataan, pag hindi po nakahanda ang magba-Bible studies dito, yung kabataan mag-prepare. Kailangan po yun, kapatid eh. Nakakatiyak po ba kayo, makakarating ako palagi ho rito, pwede akong maplatan. At hindi rin ho masama ho, pag kayo ho yung kasunod ko, magpaalam din naman din po, sabihin po, pastor, hindi kami makakarating, pupunta po kami. Kasi pwede pong mawala ako ngayon. Kung wala ho yung pastor, wala yung assistant, si Brother Greg muna itatalaga ko. Can we say amen? Kung wala po kaming dalawa, pwedeng mangyari po yun eh.
O magagalit ba kayo sa akin? Hindi kayo magagalit sa akin kung bukas ang puso ninyo. Pero kung tinitignan ninyo ito na pinepersonal kayo, magagalit nga kayo sa akin. Pang-apat, sabi po ng Biblia, nanunumpa tayo nang may takot kay Yahweh. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 13, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, paglingkuran nyo siya, at sa kanyang pangalan kayo manunumpa. Hallelujah. Hindi ho masamang sumumpa, kapatid. Baka humamaya nito, ay ayoko nang mangako sa. Hindi ho ganun. Kasi hindi ho magfo-flow yung blessings. Ulitin ko po, yung pampanunumpa po na magpe-pray tayo araw at gabi po, may protection talaga. I can vouch and I can testify, may protection. Matagal na po dapat akong patay. Pinakita ng Lord, 1 inch, mawawalan ng brake yung bus, matagal na po sana akong patay. Ang asawa ko biglang kinakat ho sa mga South Super Highway po. Minsan tatawid, baka. Bakit nakaka-brake po? Bakit hindi na-aksidente? May kapangyarihan ang panalangin. Minsan mga kapatid, sabi ko lang sa Panginoon, Lord, sana maaprubahan po ito pong inaayos na kliyente ng misis ko. Minsan tatawag yung misis ko, Dad, ito yung mga binigay sa akin, ako po'y nalulula. Ikaw na pala humahawak dito dyan. Mga kumpanya, hindi ko na po sasabihin. Bakit ito binibigay ng Diyos? Pabor po sa lahat ng sumumpa at tumupad po sa ating Panginoon. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh na paglingkuran nyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Takot kay Yahweh at paglilingkod kay Yahweh, we can swear unto God. Lord, pagpalain nyo po ako, ipagkakaloob ko po ang sarili ko sa inyo. Mga kapatid, ang kapangyarihan po ng dila, naririto po ang paghatol ng Diyos. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. At bawat walang kabuluhan. Panginoong Diyos, pag ako'y natalo dito sa debate na to, papuputol ako ng liig. Bawat walang kabuluhan. Pag may lumabas po dyan, Panginoon, na unang-unang mahalaga sa akin, susunugin ko. Walang kabuluhan kasi yun eh. Tinutuhanan tuloy ng Diyos. Na Panginoon po, pagalingin nyo lang po ako sa sakit na cancer, maglilingkod na ako sa church. Sabi nung isang pastor po na nakausap ko, meron nung pastor na general manager ng isang malaking bangko. Sabi niya, iiwan ko na yung pagiging manager. Bakit ho? Kasi maglilingkod ako sa Diyos. Nung naging pastor siya, ang hirap pala ho ng kita ng pastor. Minsan meron, minsan wala. Kaya Panginoon, ayaw ko na, babalik na ako sa general manager. Inatake siya sa puso. Bakit ho? Nanumpa ka sa Diyos eh. Itong paglilingkod na ito, wala na pong atrasan ito. Can we say amen? Tinalaga na ho tayo ng Diyos eh. Let your yes be yes. And I will plainly say to the Lord, yes. Pwede nga ho ba nating sabihin? Kung di nyo kayang sabihin ng yes, huwag kayong magsasabi sa Diyos. Maglilingkod na ba po kayo sa Diyos? Can we all say yes? Amen? Okay. Salamat po. Dun sa mga hindi po nagsabi, nasa sa atin po yung kapangyarihan ng dila. Bilang pangwakas, ang sabi ng Matthew chapter 12 verse 36, tandaan ninyo, ito po yung pinapatanda sa atin. Sa araw po ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Bakit to? Sapagkat pawawalang sala tayo ng Diyos o parurusahan batay po sa ating salita. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po ako dahil pinibigyan niyo po ng kapangyarihan ng mga salita po ninyo. I know, Lord, you will open the hearts of my brethren because I love them, Panginoong Ama. Bawat isa po rito sa church na ito ay mahalaga po sa akin. At gayon din naman po, Panginoong Ama, akin pong ipinapahayag ang mga salita na ito upang sabihin po ang katotohanan. Minsan ang katotohanan po talaga masakit. Pero ang katotohanan, Panginoong Diyos, ang siyang magpapalaya po sa amin. Ama naming makapangyarihan, katulad ni Jephthah, siya po'y nagbitaw ng salita na nahirapan siyang panindigan. Ngunit gaya po ng pangwakas na bahagi po, inialay niya ang kanyang anak, itinakda po na sunugin, sapagkat ipinangako niya kay Yahweh po ang kanyang bugtong na anak. Nagpapakita po ito, Panginoong Diyos, ng pangako niyo rin po sa Biblia na kung paano pong ang kanyang bugtong na anak po ay inialay para sunugin
gayon din naman po ang kapangyarihan po ng inyong salita. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man manampalataya kay Jesus ay hindi na po mapapahama kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang pag-aalay ni Abraham, ang pag-aalay ni Jephthah ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Ito po'y sumasagisag po sa pag-aalay ng isang Mesiyas, ng isang Panginoon, ng isang tagapagligtas. Na ito pong pag-aalay na ito'y ginawa po Panginoong Diyos, maraming taon na po nakakaraan, para ipakita po may darating pong tagapagligtas at ang tagapagligtas na ito'y nangako ng kaligtasan, tinupad niya at kami po ngayon naging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Matutunawa po ang aming mga puso. Marami kaming mga binitawan na pangako, maglilingkod, magbabago, lalakad sa kalooban at katwiran. Pero Panginoong Diyos, kuminsan po ang mga panunumpa po na ito'y nagiging sumpa upang kami po ay hindi makakilala sa inyo at kami po, Panginoon, ay mapalayo po sa banal niyong presensya. Tulungan niyo kami, Ama. Alam ko po, mas lalong mamahalin po ng lahat ng nakikinig mula sa Marbal, mula sa Peace of Harvest, mula po sa Puray Christian Church, ang lahat ng pagsasabi po ng mga katotohanan na ito. Kaya Ama, buksan mo ang aming mga puso, mahalin namin ang nagsasabi ng totoo sa harapan po ng pulpito. Muli, ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. You love me when I was so unlovely. You sought me when I was lost, and you showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me, and there's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. Oh, you have paid a precious price for me.
isang pagkakataon na naman po na pasalamatan ng Diyos sa Kanya pong ginawa. This is the price ng panunumpa po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po yung Kanyang binitawan po na pangako? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak. And what is the promise? Sino man, maging sino ka man, mamamatay tao, drug addict, rapist, mangangalon niya, sino man ang sumampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak kung hindi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Every morning po, isinasagawa namin po ito at dama namin ang kagalingan po ng amin pong mga karamdaman at gayon din naman po ang ating gagawin ngayon pong unang linggo po ng buwan po ng Nobyembre. Dadaloy po ang kagalingan, dadaloy po ang kalakasan, dadaloy po ang patuloy na katibayan po natin sa buhay espiritual. Sa lahat po ng mga nakakapanood, subaybayan nyo po, maghanda po kayo ng kapirasong tinapay, maging ito man po ay pandesal o tasty o skyflakes po, at maglagay po kayo ng maliit na tasa o kaya po ay maliit po na baso po bilang pag-alaala po sa banal na hapunan. Bago tayo tumungo po sa banal na gawain na ito, tayo po muna ay tumahimik po at magpasaliksik po sa Diyos tungkol po sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Aminin po natin ang walang nakakarinig kundi si Yahweh at tayo po ay patatawarin ng Diyos ngayon. Purihin ka, dakilang. Praise God. Salamat Ama sa pagtanggap mo sa amin pong mga kasalanan at patuloy na paghuhugas ng amin pong nagawang pagkakamali. Sa umagang ito, wala kaming ibang luluwalhatiin kundi po ikaw. At sana Panginoong Ama, sa amin pong mga sinambit kanina, maglilingkod kami Panginoong Diyos habang kami po'y nabubuhay. Hindi po madali ito. Tulungan niyo po kami dahil madudulas kami, matatapilo kami, magkakamali kami. Pero sa pangako na ito at sa panunumpa na ito, Panginoong Ama, alam ko po, sasamahan mo po kami, uunawain mo po kami kung kami po'y nagkakamali po sa buhay na ito. Maraming salamat Ama, ang pinakamataas na papuri at pagkilala at pagdakila po'y binabalik namin sa inyo sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hawakan po natin ang mga tinapay. Purihin ka, Panginoong Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "For I received from the Lord that which I also pass on to you, that the Lord Jesus Christ, on the night that He was betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Purihin ka, Panginoong Diyos. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Maraming salamat, Ama. Hawakan naman po natin ngayon ang mga baso po at saro. Ang sabi po ng Bible, "In the same way after supper, He took the cup saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Papuri po sa Diyos, sabay-sabay po nating inumin. Tanggapin mo nawa, Panginoong Diyos, ang mga pag-aalay na ito. Maraming salamat po. Sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Dako naman po tayo ngayon sa tithes and offerings. Handa na po ba tayong pagpalain ni Lord? Sabi nga po, di ba,
kanina po sa preaching, overflowing po ang blessings kapag ka po yung kamay po natin ay generous sa Panginoon. Para po yung gripo lang pag hinahawakan po natin, pinipihit, hindi po yan mag-overflowing. So sana po yung kamay po natin bukas sa Panginoon para yung kamay din po nito makareceive din po ng blessings. Wala pong nagbigay na pinahirap po ni Lord. So sana po yung message na ito, gawin din po nating panunumpa para kay Lord dahil ito po yung may kaakibat na pangako at ito po ay ang key o yung ating pong pagsubok po na magbubukas po ng biyaya sa atin. Lahat po tayo ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na kayo po ay aming ipinupuri. Pinupuri po namin kayo sa amin pong mga yaman. Lahat po ng mga kaloob po namin ay tinataas po namin sa inyo, Panginoon. Panginoon, pagyamanin niyo po kami. And we claim right now, Panginoon, na mayaman na po kami dahil po sa lahat ng inyo pong pagpapala, sa lahat po, Lord, ng aming panunumpa na ibibigay po namin sa inyo. Nawa, Panginoon, lahat po ng amin pong malilikom will be abundantly and be given po, Panginoon, para po sa pagpapatakbo po ng aming bahay-sambahan, sa mga gawain at pagtulong po namin sa mga kapwa. Panginoon, buksan po ninyo ang lahat po ng mga blessings na ito in all of our financial health. Ganon din po, Lord, sa amin pong kalusugan, sa lahat po, Lord, ng amin pong minamanage, maging sa amin pong mga tahanan. We thank you, Panginoon, for all these blessings, and we ask this in mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of I can clear. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He is so good. God is good. He
He is so good all the time. Amen. Amen. Ngayon naman po, dadako tayo sa mga birthday celebrants. Sa November 4, kay Brother Franklin Carriaga. November 5, Sister Maria Crisel Radovan. November 6 po, Brother Boy de los Reyes. November 8, Sister Fabi Talag. Sa mga may anniversary po, si Brother Jimmy and Sister Alice de la Rosa. November 3. Yung mga may birthday at anniversary po, pwede pong pumunta sa harapan at ipagpe-pray po natin sila. Let's pray. Father God, thank you Lord sa buhay ng mga may kaarawan, Panginoon. Patuloy na kalakasan ang bigay mo sa kanila at paglilingkod sa iyo, Ama. Salamat po sa kanilang mga buhay, Ama, at patuloy na ikaw po ang magbibigay sa kanila ng blessings, provisions, O God. Sa mga may anniversary rin po, ang love mo ang mag-conquer sa kanila, Ama, at patuloy na ikaw ang kanilang may una sa kanilang pagsasama, Ama, at patuloy na papurihin ka sa kanilang mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy anniversary po at happy birthday sa bawat isa. Ngayon naman po, dadako tayo sa Sunday Bible Study. Sa November 9 po, si Sister Baby Mendoza ang Bible Study. Ang presider po, Sister Jing Bisda. Sa Tithes and Offering, si Brother Greg Melendez. And Flower Bringer, si Radovan family. Bible Study po, nagaganapin every Wednesday po, 7 to 8 p.m. At ang prayer meetings, sa umaga po, 5 to 6 a.m. every day. At sa gabi po ay Monday, Saturday, and Friday po, 8 to 9 p.m. Kung wala na po tayong sasabihin pa ay magwawakasan po tayo ni Pastor Archie sa final benediction. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga elders. May meeting po tayo mamaya. Mabilis lang po. In preparation po sa mga activities po for November and December. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. O anong kagalakan, Ama, na maipahayag ang iyong mga salita. I-develop niyo, Panginoong Diyos, ang pagpapakumbaba sa aming puso. Lalitigit po ang pagsasabi ng totoo na pinakamataas na uri ng pag-ibig, Panginoong Ama. Panginoon, alam po namin na sa paghiwa-hiwalay po namin, taglay po namin ang isang puso na handang maglingkod sa inyo, at pawiin mo anuman po ang mga pagkatakot sa amin pong mga pangako, pagkatakot sa aming mga panata, sa amin pong panunumpa sa iyong harapan. Ang mga bagay po na ito ay hindi po masama. Kung sasamahan niyo po kami, gagabayan at alam niyo po ang motibo ng aming mga puso. Kung minsan may mga bagay po na hindi nagaganap dahil hindi nyo po niloob, Panginoong Ama. At dahil po dito, sana Panginoong Diyos, ang bawat isa po sa amin ay huwag pong manghihinawa po. Gaya po ng pinahayag namin kanina, as for me and my family, we will serve the Lord. Sana huwag mawala po ang mga salitang yon dahil wala na pong hihigit na kagalakan na ang isang Kristiyano po at kasama ang kanyang buong pamilya, mga anak, lahat ng mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, ay sama-samang umaawit, sama-samang nananalangin, sama-sama pong naglilingkod po sa inyo. At kung paano, Panginoong Ama, binabasbasan niyo po ang lahat po ng mga namamanata at patuloy na naman po na lumalakad sa inyo pong banal na kalooban, pagpalain niyo po ang church na ito. Ito po ay tinawag ninyo kasama ang Puray Christian Church upang panatilihin po ang inyo pong mga salita hanggang sa kawakasan po ng sandaigdigan na ito.
Kaya kung paano, Panginoong Ama, nanalangin po si Moses para sa mga Israelita, patuloy ko pong binibitawan ang mga panalangin po na ito sa bawat isa. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh po ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng panalangin ni Haring David, Panginoong Diyos, ito po'y pinangahawakan ng church na ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' most precious and mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin. Purihin po ang Panginoon. Tapos na po tayo sa ating gawain. At bago po tayo lumabas ng ating iglesia, tayo po ay umawit pong muli. Sige po, palakpakan natin ang ating mga kamay habang po tayo ay aawit sa ating Panginoon. Father, into your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence, glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord. Before you, all life adores you. We give you praise, Jesus. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will song, seas will sound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. Yeah. Father, isa pong magandang umaga sa bawat isa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Pagkamayan po tayo at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you, church. Holy presence, glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord. Before you, all life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will song, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will song, seas will sound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy name.